So, salamat sa Diyos. Amen. So, pinag-usapan natin itong ating teksto sa Book of Romans. Amen na ito po ay napakagandang aklat na sinulat sa church, mga kapatid. Ito pong church na ito ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil nga. Kaya, mga kapatid, itong epistle na ito ay maaaring basahin pareho ng mga Hintil at ng mga Hudyo. Okay, so, basahin natin mga kapatid sa ating teksto sa Romans chapter 14, verse 7, mga kapatid, and 8. For none of us lives to himself, and no man dies to himself. So, ito po ay malinaw na pagpapaalala sa atin dahil tayo po ay tinatawag na mananampalataya na ngayon. So, kung noon wala pa tayo kay Kristo, okay lang kahit anong buhay meron tayo. Pero ngayon, mga kapatid, kailangan tayong matuto, mapaalalahanan. Dahil pagmamayari na tayo ni Kristo. Kaya nga dito, mga kapatid, hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Okay, di ba? May mga gusto tayong buhay. May mga gusto tayong damit, sana. May mga gusto tayong itsura, mga kapatid. Pero dahil kay Kristo na tayo, kaya tinitingnan natin lagi, mga kapatid, pamumuhay ng mga Kristiyano sa Biblia para maging tugma ang ating pamumuhay. Purihin ang Panginoong Diyos. Hindi lang sa mabuhay, maging sa mamatay, mga kapatid. For whether we live unto the Lord. Habang nabubuhay tayo, mga Kristiyano, tayo kailangan ay mabuhay kay Kristo. Okay? Kaya yung kagustuhan niya, kalooban niya, hindi yung mamaya may madadaanan tayo dito. Hindi yung namimili lang tayo, mga kapatid, sa Biblia. Okay. Tuloy natin, mga kapatid. Whether we die unto the Lord. So whether we live therefore or die, we are the Lord's. Tayo ay pagmamayari ng Panginoon. So salamat sa Panginoon. Okay? Amen. Sapagkat tayo po ay tinubos, tayo ay binayaran, okay, ng ating Panginoon sa halaga. Okay, na ito ay hindi katumbas ng mga salapi o pera. Ito ay sa pamamagitan ng buhay niya. Okay. Dugo, mga kapatid, ang pinangbayad sa atin. Sabi ng Bible, we are purchased by His own blood. Kaya, ganyan tayo, mga kapatid, kahalaga sa ating Panginoon. Pag makita natin lagi yan. Amen. Kaya, pahalagahan din natin ang ating paglilingkod dahil pinahalagahan ng Panginoon. Kung worth 1 million pesos lang sana, kayang bayaran niya ng tao yung ginawa ng Panginoon. Ngunit yung ginawa niya, mga kapatid, ay hindi kayang bayaran ni naman. Dahil siya lang po ang may dugo na banal, walang kasalanan, na siyang pwedeng makapagtutubos sa atin, mga kapatid. Hindi tayo kayang tubusin ng sino mang dugo. Hanging ang dugo lang ng ating Panginoon bilang kordero na siya, mga kapatid, tutubos sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. So, sa ating pag-aaral last Tuesday, ay napag-usapan natin nasimulan na natin yung patungkol sa mga alagad. Kaya madadaanan natin yung mga alagad as a dependent being bilang example na makikita natin. Dahil hindi pwede tayong gagawa-gawaan ng example, mga kapatid. Okay? Kaya minsan naaawa ako sa ibang Kristiyano dahil Kristiyano na sila, kung kani-kanino pa rin sila nakikinig sa tatay nila, sa nanay nila, na hindi naman alam yung Biblia, mga kapatid.
Kaya nakakalungkot. Kaya dahil walang direksyon yung kanilang paglilingkod, mga kapatid. Dito, ang titingnan natin, yung mga naunang manampalataya. Okay? Sa Biblia, kaya inaaral natin ang Biblia. Inaaral natin yung unang-una, yung doktrina nila, maging yung pamumuhay nila, estilo nila, mga kapatid. Bilang katulad natin sila na tagasunod din ng ating Panginoon. Okay? So, nadaanan natin doon, mga kapatid, yung buhay ni Pedro at yung mga katulad niyang mga fishermen. Okay? Na ang Panginoon, mga kapatid, ay tumawag sa kanila at nakita natin kung papaano, mga kapatid, na hindi sila nahirapang maglingkod sa Panginoon. Ang ginawa nila, mga kapatid, ay inisang tabi nila lahat para sa Panginoon, para makasunod sa Kanya. Kasi mahihirapan ka talaga maglingkod, kapatid, kapag mayroon pang mas mahalaga sa iyo kaysa sa Panginoon. Okay? Kaya matuto po tayo na isang tabi ang mga bagay-bagay. Unahin natin ang Diyos, mga kapatid. Okay? Ang nakita natin doon, mga kapatid, bago sila nakasunod kay Kristo, is they forsake everything, mga kapatid, para sa ating Panginoon. Okay? At nakita din natin na kahit sinasabi ng Bible na sila ay unlearned, ay binigyan sila ng Diyos ng karunungan. Kaya yan ang mga yan ang mga pruweba na ang tao ay naglilingkod sa Diyos. May nangyayari sa kanila. Okay? Yung mga hindi marunong, nagiging marunong. Okay, mga mahirap, pinagpapala. May nangyayari, mga kapatid. May nangyayari sa buhay ng tao na naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya masarap maglingkod sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Okay, so mga kapatid, naging powerful din sila. So from fishermen to naging sila, mga kapatid, fishers of men. Tao na po yung kanilang iniipon dahil nakita ng mga tao na sila ngay mga totoong mga alagad ng Panginoon. So, yun yung napag-usapan natin, mga kapatid, noong mga nakaraang Tuesday. So, ngayong October 4, mga kapatid, sa ating Tuesday Mana, itutuloy natin at ang tauhan ngayon, ang karakter, na ating pag-aaralan sa Biblia ay hindi kagaya nila Pedro, nila Juan, okay, na James, na medyo mahirap. Kasi, mga kapatid, minsan ang intindi ng mga tao, ang paglilingkod sa Panginoon ay para lang sa mahihirap. Okay? So dito sa pag-aaralan natin, mga kapatid, medyo makikita natin dito na hindi lang mahihirap po ang tinatawag ng Panginoon. Okay? Kaya buksan natin ang ating pakinig at pangunawa sa gabing ito at mag-aaral tayo, mga kapatid. Okay, ang karakter na ating pag-uusapan ngayon ay ang katauhan ni Mateo o Levi, mga kapatid. Okay? So makikita natin sa kanyang pagiging alagad kung paano siya, mga kapatid, tinawag ng Panginoon at paano, mga kapatid, siya naging dependent sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil sila Pedro kasi pastor mahirap kaya madali nilang iwanan yung mga bagay. Bagay na meron sila. O nga naman, no? Pero tignan natin ito si Mateo, mga kapatid. Okay, so simulan natin ang ating pag-aaral, mga kapatid, at ang buhay ni Mateo sa kanyang pagkatawag ay basahin natin sa libro ni Lucas, mga kapatid. Amen. So, yung nakaraan, mga unlearned, ito naman, mga kapatid, ay taong mayaman. Okay, si Levi o si Mateo. Luke chapter 5,
verse 27 to 30. Okay? So, basahin natin mga kapatid. And after these things, He went forth, si Jesus Christ, and saw a publican. Yan. Ito yung sinasabi natin nung nag-aaral tayo na sumisimbolo sa makasalanan. Okay? Ngunit itong publikanong tao ito ay meron palang plano ang Diyos sa buhay. Kaya nga kahit anong estado ng buhay natin, pwede tayong maglingkod pa rin sa Panginoon, mga kapatid, habang napapakinggan natin ang kanyang panawagan sa ating buhay. So, a publican named Levi, o Mateo, mga kapatid, sitting at the receipt of custom, and he said unto him, hindi niya lang sinabi ni Lord, follow me. Simple lang nang sabi ni Lord, mga kapatid, follow me. Wala na explanation, wala nang maraming salita, sumunod ka kasi ganito. Tayo yun eh. Ang hinahanap natin yung explanation. Pero ganyan sila, mga kapatid. Grabe silang sumandal sa Panginoon. By a two-word sermon, sumunod sila sa Panginoon. Grabe. Samantalang tayo, mga kapatid, ang pangangaral sa atin, napakahaba. Gumagamit pa ng dictionary para maintindihan ninyo. Gumagamit pa ng mga analogies, mga istorya para makuha niyo yung mensahe ng Panginoon. Amen. At sa tao talagang may pananampalataya at may pusong nagmamahal sa Diyos, hindi kailangan ng mahabang salita, mga kapatid. Pag yung mga taong nagmamahal sa Diyos, ang hirap, mga kapatid, paliwanagan, kinakausap mo, pinapaliwanagan mo na nga, mayroon pang pagdududa, punong-puno ng pagdududa. Ano, huli kayo, no? Punong-puno ng pagdududa. Ayan. Diyan nakikita ang level ng pananampalataya natin sa ating pagtugon sa ating Panginoon. Kaya pag mahirap kang makasunod, yun, yung mga palatandaan na questionable yung ating pananampalataya. Pero yung mga taong mananampalataya, mga kapatid, kahit wala explanation, sabi lang ng Panginoon, follow me. Sumunod ka. Tingnan ninyo yung ginawa ni Levi, mga kapatid. And he left all. Narinig niyo ba yun, mga kapatid? And he left all. Iniwan niya lahat. Okay, rose up and followed him. Followed Jesus. So, grabe, mga kapatid, ano? Grabe. Nasamantalang sa panahon ngayon, mga kapatid, sagana tayo sa magandang mga pagtuturo. Mahirap pang maunawaan ng mga tao. Kaya iba talaga. Kaya mahal na ng Lord ang mga mananampalataya. Alam niyo kung bakit? Dahil ang mananampalataya, kunting salita lang ng Panginoon, naiintindihan na nila. Okay? Kaya kinukutsa yung mga mananampalataya ng hindi mananampalataya. Kasi tayo, kung pag kinausap ka ng Panginoon, susunod ka na kagad eh. And pag tinignan ka ng hindi mananampalataya, ako, itong taong ito, ganito to, loko to, ganito to, baliw na to. Okay? Kaya tayo namang mananampalataya ay mahal ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, if the Son of Man will come back, can He find faith? Yun yung nakaka-attract sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Pananampalataya. Kaya, ngayon makikita ninyo kung papaano ang tamang term na mananampalataya. Kasi ang dali kasing mag-imagine na pag sinabi mo na magkakaroon ako ng ganito kalaking ganito, magkakaroon ako ng ganito
yun ay isang uri ng paniniwala. Okay? Na hindi po ganun ang totoong mananampalataya. Hindi ganun. Dahil ang totoong mananampalataya, ito po, katulad ng ginawa ni Levi, tuturo ko na rin sa inyo, ang tunay na mananampalataya po ito. Simple. Ang tunay na mananampalataya ay tumutugon sa salita ng Panginoon. Hindi yung, itong mga anak ko, magiging engineer. Yan. Kahit hindi ka naman naglilingkod sa Panginoon, kayang isipin ng ibang tao yun. Tama ba ako? Mga kapatid, tama ba ako? Magkakaroon ako ng lupain na malawak. Magkakaroon ako ng mansyon. Minsan yun yung akala natin na definisyon ng pananampalataya. Pero ang tamang definisyon ng pagiging mananampalataya o pananampalataya sa Diyos ay kung paano tayo tutugon sa salita niya. Yun ang tunay na mananampalataya. Kaya ito mga kapatid, sabi niya, follow me. Grabe ang pagiging mananampalataya ni Levi at pananampalataya niya. Dahil habang nagtatrabaho siya, tingnan ninyo hindi pagkatapos ng trabaho niya. Habang nagtatrabaho siya, mga kapatid, iniwan niya yung trabaho niya, iniwan niya lahat, at sumunod siya sa ating Panginoon. Grabe, mga kapatid, Tayo, ganito naman, ay sandali lang at tatapusin ko muna ito, di ba? Ganon ba, di ba? Ganon yung ngayon. Hindi ako makapunta kasi tatapusin ko muna ito. Mamaya na lang, Panginoon. Okay? Pero sila, Pedro, mga alagad, tingnan ninyo, kaya nga sila ay mga alagad Kaya mahirap maging alagad yung mga hindi magiging dependent sa Panginoon. Okay, mga kapatid? Kailangan talaga makita natin yung dependency sa Panginoon para matawag tayong alagad. Dahil ang totoo, mga kapatid, hindi po tayo, nagpaparami lang ng miyembro. Okay, kaya nga salamat sa Diyos. Sabi ko kanina, nasira lang yung video natin kanina dahil nasira yung sound niya. Salamat sa Diyos, ang UPC Philippines ay nag-celebrate ng 65th year anniversary. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi po miyembro lang ang gusto ng Panginoon na maging. Dahil ang utos ng Panginoon sa mga alagad, kaya nga kailangan nating alamin itong mga alagad. Kaya nga dito tayo nagsisimula sa kanilang pagkatawag. Okay? Dahil ang sabi sa kanila ng Panginoon, gawin ninyong mga alagad ang mga nasyon, yung mga tao daw. Okay, kaya nga, bago tayo maging alagad, kailangan nating alamin yung pamumuhay, pagkatawag, at pananampalataya ng mga alagad. Kasi sabi ko nga, hindi pwedeng mag-eksperimento tayo ng pananampalataya, mga kapatid. Hindi. Kailangan, tignan natin. So, ganun sila, mga kapatid. Kaya nga, kung tayo ay kinakailangang maging alagad, kailangan tignan din natin sila, mga kapatid. Okay, so, ituloy natin ang ating pag-aaral. So, nung tinawag siya ng Panginoon, hindi naman tayo apostoles, kasi 12 lang talaga yon. Yung talagang tinawag ng Panginoon dito. Sa Bible, ngayon, ang term na ginagamit natin sa mga apostoles ay missionary yata Missionary. Okay, so, ganun sila tinawag, at siyempre, alam ng Panginoon yung mga tatawagin niya. Okay, hindi naman siya kakausap ng alam niya na makikipagpahirapan siya. Walang sinuyo-suyo si Lord dahil una sa lahat, nakikita ng Panginoon ng mga puso at isipan nating lahat. Nakita niya itong mga taong ito sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang
karunungan, mga kapatid. Nakita niya na itong mga alagad na ito na kanyang kakausapin ay hindi magsasabi sa kanya ng hindi. Dahil alam niya yung mga puso nila na mayroong pagmamahal sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, at paglilingkod sa Panginoon. Okay, so nung tinawag siya ng Panginoon, habang nagtatrabaho, grabe. Habang nagtatrabaho, mga kapatid, iniwan niya yung trabaho niya. Madaling iwanan yung trabaho pagtapos na. Okay? So parang ganito rin yung nangyari kay kay Elisha. Habang nag-aararo. Kaya nga ang isang definisyon ng ministry, mga kapatid, ganito. Ang totoong nagmi-ministry ay ganito. Naistorbo ka sa gawa mo. Kaya kapag hindi ka naistorbo sa gawa mo, upang gawin mo yung gusto ng Diyos, hindi ministry ang tawag doon. Yan ang talagang, pag sinabing ministry, may ginagawa ka bilang hindi mananampalataya, na interrupt ka ng Panginoon, at kailangan mong gawin yung pinapagawa niya. Yun ang tinatawag na ministry. Okay, mga kapatid? Kaya ang ministry ay hindi lang ginagawa kapag yung free time, mga kapatid. Ngayon na lang yun Ngayon na lang. Pero sa Biblia, pag tinignan yung ministry, mga kapatid, may ginagawa yung tao, pero nung may pinagawa ang Panginoon, binigyan nila ng daan yung gusto ng Panginoon, kaya ang tawag doon ay ministry. Kaya marami tayong matututunan talaga Nasa panahon ngayon, mga kapatid, iba na yung definisyon. O iba yung definisyon ng paglilingkod ngayon. Kaya nga, gusto kong i-encourage yung mga kapatiran dito sa Santa Cruz ang panuorin yung mga preaching, mga video, yung mga 1990s. Pag-aralan ninyo. Kung paano ang church service noon. Wag ngayon. Kasi ngayon, na lang puro simple-simple na lang. Kahit basta nakaupo na lang. Church service na ngayon. Okay? Hindi naman po pwede sa atin dito sa Santa Cruz yun, mga kapatid. Kaya nga, tingnan ninyo yung mga katulad nito, tinitignan natin yung buhay ng mga naunang mananampalataya. Huwag yung ngayon. Huwag yung mga latest na year 2020, ang papanoorin mong mga service at sasabihin mo, gagayahin ko. Mga kapatid, di mo makikita yung grabing pagkilos ng Panginoong Diyos. So kagaya niyan, tinitignan din natin sa ating pag-aaral yung buhay ng mga alagad dahil ang gusto ng Panginoon, maging mga alagad din po tayo. Okay? So ano pang buhay ang titignan natin? Siyempre, yung buhay ng mga alagad. So iniwan ulitin ko iniwan ni Levi, iniwan ni Mateo yung trabaho niya nung narinig niya yung dalawang salita lang ng Panginoon. Follow me. Okay, iniwan niya. Okay, tuloy natin. Tingnan ninyo kung ano pang ginawa niya. Okay? And Levi made him a great feast. Okay, tingnan ninyo. Si Levi po ay mayroong kakayahan sa pananalapi. Kaya, sabi ko nga, nung unang tinawag ng Panginoon, sila Pedro at yung mga isda, sabihin, natural lang yun, Pastor, kasi ang paglilingkod sa Diyos para sa mga sa mga bupol lang yan at sa mga mahihirap. Okay? Not this time, my brother, not this time. Because this time, mga kapatid, si Levi o si Mateo ay mayroon siyang, di ba? Hindi ka pwedeng gumawa ng great feast kung wala kang pera. Mga kapatid, great feast. Hindi ko alam kung anong Tagalog nito. Dakilang fiesta, kainan, mga kapatid. Kainan. Ang hirap nga magpakain Great pa kaya. Okay? So meron siya, mga kapatid. Meron siyang ibubuga pag ganitong usapan. Si Levi. Kaya dito, medyo makikita natin na ang paglilingkod sa Panginoon na hindi lang sa mga mahihirap. Okay?
Okay, tuloy natin mga kapatid. And Levi made him a great feast in his own house. May sarili siyang bahay, mga kapatid. So dito, sa mga pananalitang ito, ay merong ibubuga din si Levi pagdating sa ganito. Ari-arian, mga kapatid. Okay? And there was a great company of publicans and of others that sat down with them. So, yung ginawa niya, great feast, at yung tao, great company, marami. Oh, hindi kakasya doon yung 10 sardinas. Mga kapatid, great feast. Okay. Nagparte, kabsat. Tayo nga ron, no, the fiesta, kagparti tayo, nagkakatay tayo ng hayop, mga kapatid, baboy, particular. Pero ang bisita natin, hindi great. Mga kamag-anak, mga kunting kaibigan, di ba? Pero ito, ang bisita niya, great company. Marami, mga kapatid. O so, meron siyang abilidad, mga kapatid. Amen. But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, "Why do ye eat and drink with publicans and sinners?" Yun yung question nila sa Panginoon, dahil ba't daw sumasama ang Panginoon sa mga makasalanan? Okay, so, ang gusto ko lang ipakita sa inyo dito, mga kapatid, kung paano pahalagan ni Levi at sumandal siya sa Panginoon, at kung anong estado ng buhay meron siya. Okay, kaya, alam ninyo mga kapatid, makinig kayong lahat. Hindi tayo sisingilin ng Diyos pag namatay tayo sa mga bagay na wala sa atin. Tandaan niyo. Hindi niya hanapin sa atin. Anong ginawa mo sa ganito? Hindi ka niya gaganunin pag wala kang pagmamayari. Hindi ka gaganunin ng Diyos. Alam niya kung anong meron tayong lahat. Kahit wala kang ari-arian, alam niya kung anong meron ka na talento. Alam niya lahat, mga kapatid. At kung anong meron tayo, pakinggan niyo ito, mga kapatid, yun yung itatanong ng Panginoon kung ano po ang ginawa natin. At makikita natin dito bilang ehemplo si Mateo, mga kapatid, na sa kanyang magandang estado ng pamumuhay, natuto siyang iwanan ng lahat at natuto siyang ipagamit kung ano ang meron po sa kanya. Okay? So dito mga kapatid, makikita natin na ang Panginoon ay hindi lamang tumatawag ng mahihirap, tumatawag din siya ng mga tao may kakayahan, mga kapatid, o maayos ang pamumuhay. O sa madalit sabi ay wealthy o mayaman, mga kapatid. Okay? Yan po si Mateo. At dito mga kapatid, gusto ko ipakita sa inyo na hindi naman lahat mayaman tinatawag ng Panginoon. Pero ang priority kasi ng Panginoon, mga kapatid, ay mababasa natin dito sa Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ito ay binasa ng Panginoon yung nakasulat sa Isaiah, mga kapatid. Tingnan ninyo mahal na mahal ni Lord ang mahihirap. Mahal na mahal niya. Mabasa niyo yan sa sa Beatitudes, mga kapatid. Mga nagugutom ay mapalad sapagkat sila ay bubusugin, mapapalad ng mga hihirap sapagkat sila ay... At tingnan niyo dito, mga kapatid. Luke chapter 4, verse 18, sabi dito, "The Spirit of the Lord is upon me," sabi ni Jesus Christ, "because He hath anointed me," listen now, "to preach the gospel to the poor." So, mahal na mahal ng Panginoon ng mga mahihirap. Okay? Mamaya ko ipaliwanag kung bakit. "And He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, the recovering of the sight of the blind, and set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." So makikita natin na kung may priority ang Panginoon na tawagin, yung pong mga mahihirap. Pastor, bakit? Bakit? Tignan ninyo, mga kapatid. Dahil mahirap na nga yung kalagayan nila dito, gusto naman ng Panginoon,
Tawagin sila, tumugon sila upang sila naman ay makapasok sa magandang buhay. Sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Dahil, tingnan ninyo ang mahirap ay ito. Mahirap na nga ang tao, tapos hindi pa maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, anong itsura no? Kawawa ka na nga dito, walang makain, walang ari-arian, puro survival na lang ang buhay, mga kapatid. Tapos, pag mamatay ka pa, parusa. Kaya nga sa awa ng Panginoon, ang gusto niyang unang makarinig ng Ebanghelyo ay mga taong may hirap. Para at least kahit maghirap sila dito, mga kapatid, sa mundo, at least pag namatay sila, habang buhay naman sila sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, minsan, naaawa ako sa mga may hirap din naman. Kagaya natin, may hirap din naman tayo. Tapos ayaw pa nilang tanggapin ang Panginoon. Talo ko naaawa sa kanila. Mahirap na nga tayo. Tinatanggihan pa natin ang Panginoon. Mga kapatid, parang kumukunti tayo dahil napapag-usapan ng si Mateo. Mga kapatid, ang hirap, naaawa ako lalo. Yung mayaman, medyo okay lang kasi at least nag-enjoy na sila dito eh. Yun yung sinabi ni Abraham kaya doon kay mayaman na napunta sa impyerno. Okay lang na mapunta ka dyan sa impyerno kasi nung nabubuhay ka, sabi ni Abraham, nag-enjoy ka naman eh. Ang dami mong in-enjoy na pamumuhay mo. Samantalang si Lazaro ay hihirap. Kasi iba nga ang pagtingin ng Panginoon sa mga mahihirap. Okay, tuloy natin. So dito mga kapatid, sa ating pinag-uusapan, makikita natin na hindi lang mahirap, pati mayaman. Kaya kasama ka na, mayaman ka, di ba? Pwede ka na maglingkod sa Panginoon. Mga mayayaman, mga kapatid, dahil tinawag ng Panginoon itong mayaman na si Levi o si Mateo. Pero ang priority talaga ng Panginoon sa puso niya ay yung mga mahihirap. Para pag namatay kayo, at least, maka-experience naman kayo ng ginhawa. Okay? Yung mga mayayaman, sabi ni Abraham, at least nag-enjoy na kayo. Hindi naman kayo nag-enjoy kay Lord. At least dyan, okay lang na dyan kayo. Ang mahirap nga, kawawa ka na nga sa mundong ito, kawawa ka pa sa walang hanggang parusa. So, ang gawin natin mga kapatid, mag-enjoy na lang tayo kay Lord, na maglingkod, tinawag niya na rin lang tayo. At aasa tayo sa buhay na walang hanggan, na may magandang pag-asa at buhay na naghihintay sa atin. At bukod dyan, makinig kayo, pagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon ng magandang buhay sa mundo ito. Dahil walang kawawa na naglilingkod sa Diyos. Tandaan yan, mga kapatid. Tuloy natin. Okay, so, bukod kay Mateo, mga kapatid, tanging si Mateo lang din ang nakasulat. Kasi alam ninyo, kaya nga may mga iba-iba tayong mga propesyon, may mga iba-iba tayong hilig. Kasi may mga nakakapukaw sa isang tao, mga kapatid, kung ano yung kanyang kagustuhan din. Okay? Kaya nga may nabasa akong quotation, ano na ba yun? Napakaganda nun. Ang makakaunawa lang daw sa mga marurunong ay yung mga marurunong. Oo nga naman. Kaya pag narinig ng mga mangmang yung marurunong, hindi nila get. Hindi nila mag-get, mga kapatid. Kasi ang nakakaunawa lang ay yung kapwa niya. Kaya nga yung mga politician, pag nag-usap sila, hindi natin maintindihan eh. Kaya nga nakakaawa si Senador Robin Padilla. Dahil may mga salita sila doon, mga kapatid, na
Bakit ganun ang ginawa nila? Samantalang alam mo naman, meron kang alam na definition nun. Pero pag sila-sila, may mga terminolohiya sila na sila-sila ang nagkakaintindihan. Okay? So dito, ito ng halimbawa ko. Okay, di ba pag mga siklista, na-appreciate nila yung mga siklista, gano'n. Politiko, sa kapwa politiko, marunong ito, sabihin nila. Mga atleta, sa kapwa atleta. Okay? Businessman, sa kapwa businessman. So dito mga kapatid, tingnan ninyo tanging si Mateo lang sumulat nito. Matthew 19, mga kapatid. Dahil siya po ay taong mayaman. Kaya mga kapatid, napukaw siya. Sila Lucas, sila Marcos, at si Juan, nagsulat sila pero hindi nila naisulat ito. Kasi nga, sabi ko nga, merong mga pamumuhay na yun yung forte mo din. So patungkol sa mga mayayaman, mga kapatid, siyempre, nakaka-relate si Mateo. Okay, dahil dito mga kapatid, sabi ko nga, hindi lang may hirap ang tinatawag ng Panginoon, kahit mayaman. Okay? Kaya ang ganda ng kaharian ng Diyos, halo-halo doon, mahirap at mayaman, mamaya, mag-aral pa tayo. So dito mga kapatid, sa isang banda dito kasi sa Matthew chapter 19, ay meron ditong taong mayaman na nakikipag-usap sa Panginoon. Okay? Ganito yung conversation nila mga kapatid ng Panginoong Hesus. Tagapagligtas at nung taong mayaman, nakagaya din ni Levi mga kapatid, kaya nga niya naisulat. Tingnan niyo. Sa Matthew 19 verse 16 hanggang 23, and behold, one came and said unto him, sabi kay Jesus, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Lahat talaga ng tao gusto makapasok sa buhay na walang hanggan. Lahat. Okay? Pero desidido ba talaga yung tao na makapasok? Yun yung tanong eh. Pag tinanong mo yan, lahat gusto. Brother Gabi, tanungin mo mga kasama mo dyan, lahat gusto. Pero kung desidido, doon magkakaalaman. Kung desidido. Dahil dito, masusubok eh. Dahil nung una, parang siya yung nagpipresenta eh. Sa Panginoon. Panginoon, gusto kong makapasok sa karya ng langit. Hindi kagaya nila Levi, hindi kagaya nila Pedro, sila yung niyaya ng Panginoon. Di ba? Dito, ganda no? Mayaman siya, mga kapatid. Pinipresenta niya yung sarili niya. So tingnan natin kung tanggihan siya ng Panginoon o dito natin makikita na gusto rin ng Panginoon yung mga mayayaman na maglingkod sa Kanya. Tuloy natin, mga kapatid. Sumagot dito si Jesus, sabi niya, and he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kung Bible mo yan, guhitan mo yan. Kailangan alam mo yan sa buhay mo. Isa lang ang mabuti, Diyos, sa buhay mo. Diyos lang ang mabuti sa buhay mo. Tandaan mo yan. Okay? Kung merong mabuti, isa lang. Diyos lang, mga kapatid. Guhitan mo yan. Kailangan wag tayong maligaw. Isa lang ang totoong mabuti sa buhay natin. Walang iba ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So, ang sabi ng Panginoon, But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Okay? And he said unto him, Which? Anong sa mga utos mo? Sabi ni Jesus, and Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Sa verse 20, sumagot yung binata, mga kapatid. The young man said unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Sabi niya, yung mga utos na yan para makapasok sa langit. Oo, Panginoon, ginawa ko na yan. Mula pa nung bata ako eh. Ino-observe ko na yan. Ginagawa ko na yan. Okay? So, ang sabi niya sa Panginoon, ano pa ang kulang sa akin, Panginoon? Sabi niya.
kay Jesucristo. Sumagot ang Panginoon, and Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, okay, go and sell that thou hast, and give to the poor, that thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. So, ang ganda ng offer ng Panginoon. Open pala ang mayaman na maglingkod sa Panginoon at kung paano maging mayaman sa langit. Inopen ng Panginoon sa kanya. Dahil inisyatibo niya. Sabi niya, Panginoon, paano makapunta sa buhay na walang hanggan, Panginoon? Okay? Nung sinabi niya, ganitong gawin mo, sumunod ka sa mga pag-utos. Ang sinabi ng bata, na ito mga kapatid, nagawa ko na yan mula pa nung bata ako. So, impressive sa side ng Panginoon. Impress ang Panginoon. Tuwang-tuwa ang Panginoon. Kaya ang sabi naman kasi nitong, ano pa bang kulang sa akin? Kaya sabi ko sa inyo, alam ng Panginoon kung ano po ang meron tayo. Tandaan po natin yan. Okay? Ang alam ng Panginoon, mayaman siya. Sabi niya, pamigay mo yan sa mga mahihirap. Lahat ng meron ka. Okay? Upang magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ang problema sa tao, dito lang gustong maging mayaman sa mundo. Nang sabi naman ng Panginoon, ang kayamanan sa sanglibutan ay nananakaw, kinakalawang, mga kapatid, nasisira. Lay not your treasure here on earth, sabi ng Panginoon. But lay your treasure there sa langit, mga kapatid. Sa Matthew chapter 6, si Levi na naman ang nagsulat doon, nakapagsulat doon, si Mateo. Naintindihan ni Mateo na mayroong pang mas mahalagang kayamanan na meron siya dito sa lupa. Amen. Siya rin ang sumulat. Kita niyo yan, mga kapatid. Naintindihan niya yung sinasabi niya. At ginawa niya. Nung tinawag siya ng Panginoon, sumandal siya sa Panginoon at iniwan niya lahat. Mga kapatid, dahil alam niya, may higit na kayang ibigay ang Panginoon. So dito, ino-offera ng Panginoon itong mayaman na bata dito. Okay? Inan ninyo nangyari, mga kapatid. Nung sinabi ng Panginoon, sell that thou hast and give it to the poor and shalt have treasure in heaven. Ang tanong, saan ba natin gustong maging mayaman? Dito o doon? Dito ba o doon? Mayroon pang isang sagot yan. Pwedeng maging mayaman dito at doon. Okay? Kung alam natin yung ginagawa natin sa Panginoon, mga kapatid. Tuloy natin, mga kapatid. Then said, verse 22, and when the young man heard that saying, kaya may mga tao talaga na minsan pagkatapos ng mensahe ay malungkot. Hindi lahat ng nakakarinig ng mensahe ay nakangiti. May mga pagkatapos ng mensahe, talagang malungkot, mga kapatid. Dahil, yun na nga, napipigilan sila ng mga ari-arian nila sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Tuloy natin, mga kapatid. When he heard that saying, he went away sorrowful, and he had great possession. So, hindi lahat masaya pagkatapos marinig ang salita ng Panginoon. Ang masaya lang, yung mga nakakasunod sa Panginoon. Okay, yung may mga totoong pananampalataya. Pero yung wala, mga kapatid, uwi pong malungkot yan. Galit na galit. Ganyan. Kasi nga, ayaw nilang matouch yung mga bagay na meron sila, mga kapatid. Tuloy natin. And then said Jesus unto his disciples. Itong, nung umalis na yung kausap ni Jesus, ang kinausap niya yung mga alagad. Ang sabi niya, verily I say unto you that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Hindi niya sinabing hindi makapasok, pero mahirap. Kung ako lang yung nagsalita nito na mahirap makapasok ang mayaman,
Pwedeng hindi ka maniwala eh. Pwede mong wag pakinggan. Pwede mong wag alalahanin. Pero pag si Jesus yung nagsabi, mga kapatid, hindi pwedeng magkamali yung nagmamay-ari ng kaharian. Dahil alam niya kung sino yung papasok doon at alam din niya kung sino yung mga tao hindi. Kaya nga ito yung mga palatandaan na makikita natin. Hindi talaga makakapasok yung mga taong ganito. Nagagawin ng Panginoon lahat para makapasok tayo doon. Samantalang tayo naman ayaw natin gawin ng lahat para makipagtulungan sa Panginoon, para makapasok sa buhay na gusto niya. Dahil mas pinipili ng mga tao yung mga nakakahadlang na makapunta sa kalooban ng Diyos, sa kaligtasan. Amen. Kaysa sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? So dito mapapansin natin, mga kapatid, talking about dependency and leaning on God, mga kapatid. Mayaman na siya eh. Diba? Oh, mga kapatid sa Brunei, no? Mayaman na siya, sigurado na eh. Oh, sigurado ba ako kay Jesus? Yun yung mga tanong ng mga tao eh. Kapag walang pananampalataya, mga kapatid. Kaya nga, mas sumandal siya sa kayamanan niya dahil alam niya kung magkano yun eh. Alam niya kung ilang taon siya bubuhayin, no? Kaysa sa pagsunod niya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? At papapansin niyo dito sa mayaman na batang ito, madaling sumunod sa mga utos ng Diyos patungkol sa kaligtasan eh. Oo. Diba? Ang tinuturo natin, manampalataya ka, magsisi ka, mabautismuhan ka, at mabautismo ka rin sa Espiritu, tinanggap mo ang hakbang ng kaligtasan. Ang dali. Ang dali, mga kapatid. Ang dali. Pero yung maging tagasunod ka mismo ng Panginoon sa buhay mo, iba po ang qualification nun. Ang dali. Pag maligtas, magsisi, manampalataya, magsisi, mabautismuhan sa tubig, mabautismuhan sa Espiritu. Ang dali niyan, mga kapatid. Ang dali. Pero yung maging tagasunod ni Kristo, ibig sabihin, pag sinabing tagasunod, nakasandal ka sa Kanya. Wala ka doon. Wala kang dalang ref. Wala kang dalang bank account, mga kapatid. Wala kang dalang kung ano man. Doon ka nabigyan ni Lord on the way. So talagang sasandal ka sa Panginoon. Kasi gusto niya talagang malaman kung sasandal tayo sa Kanya. Kaya nga meron tayong tinatawag na mga pagsubok. Oh. Dahil tinitignan ng Panginoon kung saan talaga tayo sasandal. Mga kapatid. So pagkaligtasan, madali lang yung hakbang. Pero pag talagang desidido kang sumunod sa Panginoon, mga kapatid, di ba ang usapan na yun? Ay, ang daling magkaroon ng miyembro sa simbahan, no? Ang dali, magsisi, mabautismo ha, uupo lang, miyembro na. Ang dali. Pero yung tagasunod ni Kristo, ay ibang usapan yun, mga kapatid. Parang ganyan, nababawasan tayo. Kasi akala natin, okay na yun. Pag umupo tayo sa simbahan, okay na yun. Hindi, mga kapatid. Ang goal natin ay maging mga katulad din ng mga alagad. Para masiguro natin yung talagang kaligtasan natin, mga kapatid. Okay? Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Amen, mga kapatid. So maraming kinabahan ngayon, ano? Marami nang hindi, nababawasan tayo, mga kapatid. Kasi hindi nakakakiliti itong pinag-aaralan natin, nakakaligtas itong pinag-uusapan natin, mga kapatid. Okay? Tuloy natin. So dito, mga kapatid, may chance sana yung mayaman sa Matthew 19, ano? Pero, tinanggihan niya. Ibig sabihin kay Lord sana, gusto ni Lord.
Welcome ang mayayaman, mga kapatid. Kaya nga, sa pagtugon ni Mateo, upon Matthew's response to Jesus Christ's call, ay makikita natin, mga kapatid, na siya ay isang pruweba na ang taong mayaman ay pwede ring maging alagad, ang taong mayaman ay pwede ring maging tagasunod ni Kristo, at ang taong mayaman ay pwede ring maglingkod sa Diyos at maligtas at gamitin ng Panginoon. Hindi lang yung mga kawawa ang gustong gamitin ng Panginoon. Hindi lang yung mga mahihirap ang gustong gamitin ng Panginoon. Maging, mga kapatid, ang mga taong mayaman. Okay? Isang araw, mga kapatid, ang mga miyembro na sa simbahan na walang mayaman, magkakaroon ng mayayaman dyan sa bawat kapilya. Dahil welcome din ang mayayaman sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, maraming mga simbahan, dating mahirap yung mga membro, yung mayaman nga eh. Pero meron ding mga mayayaman para maglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Amen. At dito, mga kapatid, bago tayo magtapos, okay? Meron ding special na naisulat si Matthew. Dito, talagang makinig tayo dito dahil magtatapos na tayo. May naisulat din siya na hindi naisulat ni Mark at ni John. Okay? Pero yung kasing isang sumulat, na itong naisulat niya, siya kasi yung pag-uusapan natin sa susunod na Tuesday mana natin, no, Brother Gabi. Kaya, sa 4 na gospel, si Mateo at yung isang alagad na pag-uusapan natin sa susunod, ang nakasulat lang nito. Tingnan ninyo, mga kapatid. Lagi nating sinasabi ito. Lagi nating ginagamit ito. Si Mateo lang at yung isang alagad ang sumulat nito. Ano yon? Sa Matthew chapter 6 verse 33. O, alam niyo na, di ba? Si Mateo lang at yung isang alagad ang sumulat nito. Dahil yung isang sumulat, parang ganito din kay Mateo, kaya pag-aralan na lang natin sa susunod. Parang lang naman. Kasi nga, si Mateo, makikita natin sa kanyang yaman, sa kanyang yaman, ay nagawa niya, mga kapatid, na iwanan ng lahat at sumunod sa Panginoon dahil naintindihan ni Mateo ito, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Alam na alam natin yan, mga kapatid. Okay? Alam ni Mateo na sa kanyang pagsunod sa Panginoon at pagsandal niya sa Panginoon, amen, iniwan niyang lahat at inuna niya ang Panginoon sa kanyang buhay, ang pagkatawag sa kanya, mga kapatid, at nakita niya, okay, kung paano hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Wala silang pagkain sa bundok, hinimay ng Panginoon yung tinapay at isda, di ba? Wala silang pera, sinisingal sila magbuwis. Ang Panginoon, sabi niya, doon sa bibig ng isda, may makuha kayong pera. Bingwitin ninyo. Nakita nila. Kailangan nila ng tulong sa gitna ng sa laot, mga kapatid, habang bumabagyo. Okay, kaya hindi naiintindihan ni Mateo na hindi kasagutan sa buhay ang pera. Ang pera kailangan. Pero nakita niya na hindi pera ang kasagutan dahil kaya niyang iwanan yung pera niya at yaman niya, mga kapatid. Katulad na lang nung nandoon sila sa laot, hindi pera po ang makakasolve sa atin doon. May bagyo sa laot. Ang nakatulong sa kanila doon, 2 beses nakita niya, tinulungan sila ng Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon sana, mga kapatid, makita nawa natin ng maliwanag ang kahalagahan ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Hindi lagi pera po ang kasagutan ng lahat. Okay? Merong hindi kayang gawin ng pera, mga kapatid. Pero ang Panginoon, mga kapatid, napatunayan ni Mateo, nung iniwan niya yung kayamanan niya, walang pagkain sa bundok, pinakain sila ng Panginoon. Okay?
may kayang gawin ang Panginoon na hindi kayang gawin yung meron tayo. Kaya dapat sana wag nating ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na meron sa atin. Tingnan ninyo mga kapatid, na yung na-experience ni Mateo, pwede pala sanang na-experience ng taong mayaman sa Mateo 19, na hindi sumunod na maging alagad din ng Panginoon, tagasunod. Okay? Mga kapatid, napatunayan ni Mateo, yung all these things shall be added unto you. Lalong-lalo na nung nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. At yung may mga taong maliligtas dahil sa buhay nila, mga kapatid, na binigay sa Panginoon. Kaya nga, ngayon, bihira pa yung mapagpasalamat sa pastor. Ngayon, bihira pa. Kasi hindi pa nila naiintindihan eh. Kaya mga tao ngayon, karamihan, kalaban ng pastor, ayaw nilang may kapitbahay na pastor. Ayan. Hindi pa nila naiintindihan eh. Saka nyo na maintindihan pag naligtas kayo. Doon sa langit. Malalaman ninyo. Pero maganda, dito pa lang maintindihan na natin. Tingnan ninyo nung pinahiram nila yung buhay nila, mga kapatid, nakita nila ang provision ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung maganda. Nakita din nila yung mga makasalanan na naligtas nung sila po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga pag susunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi lang tayo maligtas. Makinig kang maigi. Hindi ka lang maliligtas kung susunod ka sa kalooban ng Panginoon. May mga kaluluwa ding maliligtas kung ikaw ay maglilingkod at susunod sa Panginoon. Yun yung maganda, kapatid. Yun yung maganda. O purihin ang pangalan ng Panginoon. Okay? Sa ating pagtatapos, mga kapatid, makinig tayong lahat. Kung yung sinulat ni Mateo na Matthew 6:33, madadaanan din natin to next kasi sinulat din ito, ibang pagkasulat lang. Pero napakadetalye nung sinulat ni Mateo Pero kung itong sumulat, mga kapatid, ulitin ko, ng Mateo chapter 6 verse 33, ay taong mahirap, walang dating. Naintindihan ba natin yun, mga kapatid? Kung sumulat ng Matthew 6:33, yung taong pulubi, walang dating. Siyempre, sinulat mo yan, salita ng Panginoon, dahil isusugal mo na yung buhay mo, wala ka namang ari-arian, di kaya mong unahin si Lord at iwanan at lahat, dahil di ka naman mayaman Naintindihan nyo ba yun, mga kapatid? Kung yung taong naghihikahos, isang kahig, isang tukang sumulat nitong Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Sabi mo, siyempre, yan ang gagawin mo. Ang pag-asa mo lang, Panginoon, kasi wala kang ari-arian. Diba? Pero tingnan ninyo ang galing ng Panginoon. Sinulat ni Mateo ito para gisingin tayo sa katotohanan na siya mismong mayaman. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ay pinakita niya at pinatunayan na kapag uunahin talaga natin ang Panginoon at ang kalooban ng Panginoon, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Si mayaman na tao ang sumulat nito para gisingin tayo na kailangan nating unahin ang Panginoon. We are talking about dependent being, mga kapatid. Madaling iwanan yung mga bagay kung kunti lang meron. Pero mahirap iwanan pag mayaman ka, mga kapatid, kagaya nitong Matthew 19. Pero si Mateo, i-handled it, mga kapatid. Nakayanan niya. Dahil mas mahalaga sa kanya ang kalooban ng Diyos. Amen. At ito ay challenge niya sa atin, mga kapatid. Amen. Na kapag inuna natin ang Panginoon, God will provide our needs.
Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. At yan ay isang larawan, mga kapatid, ng pagiging dependent sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya magandang maglingkod sa Panginoon, sumandal tayo sa Panginoon upang makita natin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Dahil hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos, kapatid, kung nakikita ng Diyos na may sinasandalan ka pang mga bagay kaysa sa Kanya. Pero pag siya talaga yung sinasandalan mo, ano man yung pangangailangan mo, makinig ka ngayon, kung siya lang talaga yung sinasandalan mo, ano man ang pangangailangan, tatanggapin mo. Kung siya lang talaga yung sinasandalan. Pero kung alam niya na may sinasandalan ka pang iba, naway magising tayo sa buhay ni Mateo, mga kapatid. Iniwan niya ang lahat at nakita niya. Binigay ng Panginoon ang kanyang pangangailangan at hindi sila pinabayaan. Amen. Ang napabayaan lang na alagad ng Panginoon, yung nagpabaya sa kanyang sarili. Pero lahat ng alagad na sumunod sa Panginoon, mga kapatid, hindi pinabayaan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At yan ay patuloy nating ginagamit. Yung salita ng Panginoon na sinulat ng taong mayaman. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Sinulat yun ng taong mayaman. At ginawa yun ng taong mayaman. At hindi niya sinabi bandang huli ng kanyang mga sulat. Chapter 6 niya sinulat, di ba? Hindi mo mababasa sa chapter 7, hindi mo mababasa sa chapter 8, 9, 10, hanggang 28. Hindi mo mababasa doon sa sinulat niya. Na sana na lang bumalik na lang ako sa dati kong buhay. Nagsisi ako na iniwan ko ang aking kayamanan at naglingkod sa Panginoon. Kung mababasa natin yon, wala nang mayaman na maglilingkod sa Diyos. Pero wala tayong mababasang ganun. Dahil napakagandang buhay ang pinakita ng Panginoon. Hallelujah. Sa pagsunod ng mga alagad. Sumandal tayo sa Panginoon, mga kapatid. At ipakita natin sa Diyos na siya lang talaga ang ating pag-asa. Amen. At ipapakita ng Diyos. Ngayon din, mismo, ang kanyang kapangyarihan. Kung gagawin mo ang kanyang kalooban, mga kapatid, mismo ang Panginoon. Amen. Ay gagawa sa buhay. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Salamat sa Panginoon. Amen. Sumandal lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sumandal tayo. And all these things shall be added. Hallelujah. Pagpalain tayo ng Panginoon. Makita nawa natin. Amen. Ang kamay ng Diyos na gumawa sa ating buhay. Basta sumandal tayo sa Panginoon. Praise God. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Tayong lahat ay manalangin, mga kapatid, sa pagtatapos. Praise God. Hallelujah. Samahan niyo ako na ibalik sa Diyos ang kaluwalhatian, mga kapatid. Oh, glory to God. Glory to God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at kapatid. Maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, na walang sawa nagbibigay ng mensahe sa aming buhay. Upang maabot namin ang buhay na nais mo. E tulungan mo po kami. Lord, tulungan mo kami, na ikaw po'y pahalagahan namin higit pa sa lahat ng bagay sa mundo. E o Diyos, dalangin ko sa gabing ito. Makita nawa ng iyong mga anak. Maliwanagan nawa sila. Lord God, ang kahalagahan mo, Panginoon, na walang katulad sa buhay. At
makita din nawa nilang kahalagahan ng paglilingkod sa iyo. At sa kanilang pagsunod sa iyo, O Diyos, dalangin ko po, ipakita mo ang kapangyarihan. Ipakita mo ang bendisyon mo. Ipakita mo, Lord God, ang magagawa mo, ang pagpapala mo, Panginoon. Ipakita mo ang kayamanan mo, ipakita mo ang kagalingang nagmumula sa iyo. Ipakita mo ang pag-asa, kaligtasan, Panginoon, at ang milagro. Lord God, hallelujah sa mga taong sumasandal sa iyo. Dakilang Diyos amang banal, show the power of your hand na gagawa sa iyong iglesia, sa iyong gawain, Panginoon, sa iyong mga anak. In the name of Jesus Christ, O God, kumilos ka ng malaya, Lord. Pag nakikita mo ang iyong anak, Panginoon, na sumasandal sa iyo, Lord, sa mga oras na ito. Lord God, iunat mo ang iyong kamay sa kanyang buhay at tanggapin niya sa mga oras na ito ang kahilingan nila. In the name of the Lord Jesus Christ, O God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Glory to your name, Jesus. Glory, glory. Salamat, Panginoon. At Lord, sa gabing ito, Lord, patuloy mo kami ingatan. Layo mo kami sa kapahamak. Layo mo kami sa gawa ng kaaway. Lord God, bigyan mo kami, Panginoong Diyos, ng maayos na kapahingahan sa gabing ito. Pang sa aming paggising kinabukasan ay muli ka naming pasasalamatan at paglilingkuran, Lord God, sa buhay na kaloob mo sa amin. Pagpalain mong bawat isa, pagpalain mong aming pamilya, pagpalain mong aming paglilingkod, pagpalain mong aming mga ministeryo, Lord, upang ang mga tao ay patuloy pang lilingkod sa iyo. Lord, sambahin ka, luwalhatiin ka, Lord. Salamat sa gabing ito. Help us be a dependent being, Lord, and see the power and miracle of our Lord Jesus Christ in the last days. Salamat namang banal. We give you glory, we honor you, we worship you, Lord. Sa ilamang kalwalhatian ngayon at magpakailan pa man. Ito po ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Glory to God. Pagpalain tayo ng Diyos. Mag-ingat po tayo. Amen. Sumati ng biyaya, awa, pag-ibig ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Mag-ingat tayo, pang-ingatan tayo ng Panginoon. Kita-kita pa tayo sa mga susunod pang mga gawain. Maglingkod tayo sa Diyos. Sumating lahat ng kagalakan, kapayapaan. Amen. Kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Amen. Thank you, Jesus. God bless everyone. Praise the name of